Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Medyo matagal-tagal pala tayo mga boss na hindi nakapag-update dito sa project natin dito mga boss. Ayan. May nasikaso lang tayo kaya medyo matagal tayong hindi nakapa-upload mga boss. Ngayong araw pala mga boss is silipin natin mga boss yung project natin dito sa Garden Villas, yung ongoing nating project mga boss. Ayan, sa mga hindi nakakasubaybay mga boss, ayan. Ito na yung ongoing nating project dito sa Garden Villas mga boss. Ayan. Kung mapapansin natin mga boss, nakapag-install na tayo na itong railings natin. Ganito nga pala yung design ng railings natin. Ayan. Tapos yung dito sa side na to, ayan, yung existing na railings doon, ayan, pinalitan natin yan ng bagong design ng railings natin dito mga boss. Dito naman mga boss sa side na to, ayan, nag-start na rin pala tayo mag-install ng spandrel natin mga boss dito sa may overhang natin na bubong. Ayan, tapos yung railings pala natin dito mga boss. Ito na pala yung railings natin dito. Ayan, ganito yung design ng railings natin. Ayan. Ang ginamit pala natin dito mga boss is 2x2 yung frame na ginamit natin. Ayan, itong paikot na to, 2x2. Tapos itong design natin is 1x3. Ayan, yung medyo malapad na yan. Tapos naka-alternate tayo ng 1x1. Ayan. Ganito yung design natin. Tapos yung dito rin sa kabila. Ayan, the same lang siya mga boss. Ayan, na-polit up na rin pala natin ito mga boss. Ayan, ibabapping na lang natin. Ayan, katulad ng lagi natin ginagawa, lahat ng mga dugtungan, nilalagyan natin ng polit up bago natin pinturahan mga boss. Tapos yung dito mga boss sa may parking area, yung ceiling natin dito. Ayan, nabanggit natin nung nakaraan mga boss, na-upload natin. Ayan, spandrel din yung ginamit natin dito. Ayan, ito, ini-install na natin yung spandrel. Ayun, yung pag-install pala na ito mga boss is the same ng pag-install ng PVC panel. Ayan, the same lang yan. Dito naman mga boss, yung ginamit natin, wall angle. Ayan, yung bended din na wall angle ang ginamit natin dyan mga boss. Ayan, ganito siya mga boss. Ayan, ganitong wall angle yung ginamit natin. Bended to mga boss, pinabend natin. Ayan, ayan, almost matatapos na rin to mga boss. Itong spandrel natin. Yung design pala natin mga boss is brown na wood texture din siya. Ayan siya na. Tapos dito naman mga boss sa loob, itong main door pala natin mga boss. Ayan, na-install na rin pala natin mga boss yung main door natin. Ayan, solid wood to mga boss na mahogany. Ayan, itong main door natin. Ayan, tapos yung buong ceiling natin dito mga boss, buong wall dito sa first floor, na-applyan na pala natin to mga boss ng skim coat. Kung mapapansin natin mga boss, ayan, may skim coat siya. Hindi pa lang natin to nababapping mga boss. Ayan, ulitin lang natin mga boss yung proseso ng preparation natin para sa pintura. Ayun, pinagribitan, pagkatapos nating bapingin yung mga pinagribitan, ina-applyan natin ng epoxy, pati yung mga dugtungan. After naman natin mga boss ma-applyan ng epoxy, babapingin natin, tapos a-applyan natin ng primer. Pagkatapos naman nating applyan ng primer is, tsaka natin lalagyan ng skim coat para mapantay natin siya. Ayun, after nyan mga boss, mabaping natin yung buong area, tsaka naman natin i-applyan ng primer yung buong area. And ganun yung paraan natin kung paano natin pinturahan yung buong area mga boss. Ayan, medyo maproseso siya pero ano naman mga boss, yun yung tamang proseso na kailangan natin gawin para maayos din yung kalalabasan, yung magiging resulta ng pintura natin. Ayan, lahat yan mga boss hanggang dito. Ayan, na-applyan na natin, bapping na lang yung kulang natin dito. Ayan, inuuna muna natin yung second floor tsaka third floor. Ayan, hanggang dito mga boss sa second floor. Lahat ng wall natin mga boss is na-applyan na rin natin ng skim coat. Tapos ito, ayan, applyan na rin natin hanggang taas na yan mga boss. Ito, nabapping na rin natin to. Konting retouch na lang. Pwede na rin nating applyan ng primer. Ayan. Mapansin natin mga boss is puting-puti na yung buong second floor natin. Ayan, itong drywall natin, ayan, nabapping na rin natin yan. Yung mga skim coat nga na in-apply natin. Ayan, hanggang dito siya mga boss. Ayan. Hanggang dito siya, kulay white na siya lahat mga boss. Ayan.
dito sa toilet natin, pinapalinisan na rin natin to para at least is ma-waterproofing na natin tong toilet natin. Ayan, nakapag-abang na rin tayo dito mga boss nung magiging niche natin. Ayan, ganito siya kalaki yung niche natin. Kulang na lang natin dito is yung bintana. Maglalagay pa tayo dito ng bintana mga boss. 60 by 60 lang naman yung bintana na ilalagay natin. Etong sa kabilang side dito, ayan, meron na rin tayo dito mga boss. Naka PVC panel din siya. Ito yung design nung ceiling natin dito. Ayan, tapos ito pala mga boss, ayan, kung makapansin natin, binutasan natin to mga boss. Ayan, magkakaroon din tayo dito ng niche dito sa area na to. Ayan, tapos dito sa part na to, bintana. Ayan, ito. Tapos yung lahat ng pin light natin, tapos mga center light, nakabitan na rin pala natin mga boss. Ayan, mapansin natin, ayan, uniform yung center light natin, bilog siya na malaki. Tapos the same dito. Tapos yung dito, ayan, may mga pin light na rin. Ayan, tapos ito, pin light, center light na lang yung kulang natin dito. Ayan, tapos ito sa may terrace nga natin, ayan. Ayan, skim coat na rin natin, napuno na rin natin ito. Kulang na lang natin dito mga boss is kisame natin dito. Ayun, magiging kisame pala natin dito mga boss is spandrel din. The same nung sa may baba ng parking area natin. Ayan, ito na yung railings dito mga boss. Ayan. Ayun, ginamit pala natin dito mga boss na materials natin dito sa railings. 3/4 pala mga boss na tubular, 3/4 tapos 1/2 yung yung pinakang frame natin 1/2 tapos itong ibabaw medyo malapad siya 1/3 yung nilagay natin dito sa ibabaw. The same dito mga boss sa area na to. Ayan, the same lang yung materials na ginamit natin dyan. Yung dito pala mga boss sa kwarto natin dito. Ayan, kung mapapansin natin mga boss, ito pala is na primeran na natin to. Ayan, na primeran na natin to. Konting retouch na lang ko yan. Kung mapapansin natin, may mga niretouch pa tayo. Ayun, ulitin na lang rin ulit natin. Ito kasing mga walls natin, once na napahira natin to ng skim coat, tapos in-applyan natin ng primer, may lalabas at lalabas na mga konting butas yan mga boss. Ayan, ito yung nangyayari. Kaya nagre-retouch tayo. Ayan, may retouch tayo dyan bagong lagay ng skim coat. Nire-retouch natin yung mga butas-butas na lumalabas kapag nag-apply tayo ng primer. Na-primeran na pala natin ito mga boss, first coat. Inuna natin ito mga boss primeran kasi yung may mga gamit na kasing pinadeliver yung may-ari nitong unit mga boss. Dito natin ilalagay muna yung mga gamit para at least hindi na madumihan dito sa kwarto na to. Ayan, isang patong na lang to tapos okay na to mga boss. Dito mga boss sa attic area natin. Ito na rin yung attic area natin mga boss. Ayan, lahat ng wall din natin is nabapping na natin. Tapos itong mga drywall natin. Ayan, ito yung part ng sa may hagdan. Nabapping na rin natin yan mga boss. Itong paikot. Tapos yung dito, ayan. Ayan, nire-retouch na lang ulit natin mga boss. Isa palang paraan ng ginagawa natin mga boss para makita talaga natin yung mga butas na lumalabas. Ayan, tinututukan pala natin mga boss ng ilaw. Ayan, para makita natin yung mga butas-butas. Ayan, yung katulad ng ginagawa natin. Tinututukan natin ng ilaw para at least makita talaga natin yung mga lumalabas na mga butas-butas katulad nito. Ayan, bago natin i-second coat ng primer mga boss. Ayan, kung mapansin natin mga boss, ayan, puting-puti na siya. Ayan, nire-retouch na lang natin. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ayan, muli mga boss, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa Mundi nating channel mga boss. Mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ayan, muli maraming salamat sa inyo lahat mga boss. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod nating video. Ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.